Aalamin daw ng Police Regional Office 12 kung ano ang uri ng bombang ginamit sa pagsabog sa Cotabato City at kung paano isinagawa ang krimen na ikinisawi ng 8 tao. Isinasama na rin ng mga otoridad ang alkalde ng Cotabato City na isa sa posibleng target ng pagsabog. Mula sa Cotabato City, may news to go si GMA News stringer Ferdinand Cabrera. Ferdinand. Hawi, umakyat na nga sa 8 ang patay sa nangyaring pagsabog sa madugong car bomb sa Cotabato City kahapon. Ito ang kinumpirma ngayong umaga ni Chief Superintendent Charles Salima, Regional Director ng Police Regional Office 12. 13 sa 30 mga sugatan ay patuloy pa rin ginagamot sa iba't ibang ospital sa lungsod. Kahapon, ramdam ang tensyon sa lugar kung ilang minuto matapos ang pinakahuling pagbobomba sa Cotabato City. Malayo pa lang kita na sa Sintot Avenue ang makapal at mainit na usok. Habang walang patit ang pag-apula ng mga bombero sa mga sunog. Nagkalat ang mga pangkay, pero ang isang biktima pinilit pang dalhin sa ospital para maisalba pero hindi na umabot. Karamihan sa mga sasakyan matitindi ang tama. Ang isa rito, kakilalang pagmamayari ni Cotabato City Administrator Attorney Cynthia Gianni Sayadi. Ayon sa mga pulis, iniwan sa isang multicab na nakaparada ang malakas na bombang sumabog. Tubing lata ang labas nito matapos sumabog. Kabilang din sa nasira ang 4 na motorsiklo at 5 sasakyan. 7 gusali naman ang nadamay at nasunog. Isa sa mga anggulong tinitingnan ng PNP ay ang target umano ng pag-atake si Mayor Japal Gianni Jr. at ang kapatid nito na si City Administrator Attorney Cynthia Gianni Sayadi na ayon sa alkalde ay nakakatanggap ng mga pagbabanta sa kanilang buhay 2 linggo na ang nakakaraan. Aalaman din ngayong araw kung anong uri ng bomba at kung paano sinagawa ang krimen. Mas mahigpit na seguridad ang ipinapatupad sa ngayon. Sinundi na naman ng iba't ibang grupo ng mga Muslim at Kristiyano at ilang mga sektor dito ang nangyaring pagsabog kung saan senting na damay, kabilang na ang mga bata. Kara, Hawi? Ferdinand, bakit sinasabi ng pulis na ang posibleng target si City Administrator Cynthia Gianni Sayadi? Dumadaan ba yung kanyang convoy noong sumabog yung bomba? Oo, papadaan doon sana sa Central Explosion Area. May mga 2 o 3 sasakyan na nauna at before sila makarating doon ay sumabog na nga. Pero nadali nga din doon yung 2 tauhan ni Sayadi na nakamotorsiklo. At kasama ba niya yung kanyang kapatid na si Mayor Japal Gianni Jr. na sinasabi rin posibleng target nitong krimen na to? Yung sasakyan kasing ginagamit nila ay nagsasalit-salita sila kung sino ang sumasakay, pero kahapon ang napag-alaman ko lang ay si Attorney Cynthia Gianni Sayadi lang ang nakasakay doon. Okay. So yung magkapatid parehong sasakyan yung ginagamit kaya hindi mo malalaman kung sino yung nakasakay. Yun yung mga impormasyong nakalap natin ngayon. Ang si Attorney Cynthia Sayadi ang nasakay loob noon kahapon at mabuti na lang at nakatras sila agad nung nakaramdam ng unang pagsabog ay nung actual na pagsabog. Si Japal Gianni Jr. ay alkalde ng aling bayan? Cotabato City. Cotabato City. Ang lungsod na ito, oo. Cotabato City mismo. So sino sa kanila yung nakakatanggap na mga banta? Kasi may nabanggit ka kanina na may mga death threats. Yung sa mini-mention niya kanina sa mga local radios dito, itong sinasabi ni Mayor Gianni na 2 weeks ago pa lang ay silang 2 magkakapatid ay nakakatanggap na ng mga pagbabanta. Sa mga grupong hindi naman nila pinangalan, they call it mga masasamang loob na may mga nagtatanga sa kanilang buhay. Yeah, ano yung mga issues ang nire-raise dyan sa Cotabato City? Bakit kaya posible na nagkaroon ng ganitong klaseng insidente? Hawi, hindi niya dinitali kung ano ang mga issues na magkokonekta sa itong pagsabog na nangyari kahapon. Malalaman natin mamaya at kanina itinatanong ko nga din yan sa mga opisyal ng PNP at hindi nga nila tayo nabigyan ng mas malinaw at mas deeper context doon nga sa kung ano talaga yung dahilan kung bakit sila puntirya ng ganitong klase ng assassination. Okay, maraming salamat GMA News stringer Ferdinand Cabrera sa Cotabato.